Pagpasok sa loob ng bar, tumambad agad sa amin ng maraming tao. Ang iba ay nagsasayawan at ang iba naman nagiinuman. Ayon, may nakita kang bakanting table? Doon tayo. Si Pancho sabay turo sa bakanting table. Nagsimula kaming uminom ng order naming inumin at kayo nag-inuman na nga kami. Hindi ko man ipagkakaila, sanay talaga ako sa inuman. Nag-inuman nga kami ng sayawan at nagkatuwaan. Habang nagsasayawan sina Jane at ang kasama niya, naiwan kaming dalawa ni Pancho. Aba na lang sa pag-iinom si Pancho samantalang ako hindi mapakali dahil mabilis na pagtipok ng aking puso tuwing tititigan ko siya. Maya-maya nilapag ni Pancho ang bote ng beer sa mesa. Ang lakas mo palang uminom? Di ko ina-expect yun. Sabi ni Pancho na tila mayroong pagkagulat sa pagkakasabi. Agad namang binaling ko sa ibang aking tingin para hindi niya mahalata na siya lang itong tinitingnan ko kanina pa. Hindi naman, medyo lang. Sabihin na lang natin hindi na nga bago sa akin ang pag-iinom. Sabi ko tinignan siya at ngumiti ng konti. Wala nga sa ganda mo ang lakas ng pag-inom mo. Parang di yata bagay sa ganda mo yan. Ani Pancho sabay inom ng alak habang tumatawa. Gosh, sinabi niya maganda ako. Nakakabuhay naman talaga ng loob. Bulong ko sa aking sarili at kinikilig ng konti. Naku, huwag mo na nga akong bulahin dyan. Sabay tumawa ng malakas. Totoo naman eh. At nurse ka pa naman. Alam mo na siguro masamang alak sa katawan ng tao, di ba? Tanong pa niya sabay, tumingin sa aking mga mata. Well, alam ko naman yon pero kailangan din namin ng katawan natin ng alak. Basta wag lamang yung sobra. Dapat yung tama lang. Wika ko sabay ngumiti sa kanya habang abala sa pagtingin niya sa mga taong sumasayaw sa gitna. Ganun ba? Ba't parang sumobra ka na yata sa pag-inom dyan? Tanong ni Pancho na tila may pag-aalilangan. Napatigil ako at napanganga ng konti. Hindi kaya, alam mo mga once in a month or twice lang kaya ako kung uminom. At take note, makakainom lamang ako kapag nagaya sa akin ng inuman, kagaya nito. Sagot ko pa sa kanya, tingin ng bote ng alak hahawak ko. Ganun ba? Mabuti naman kung ganun. Aniya pa habang pinagmamasan ako. Oo naman, syempre. Pangiting sabi ko pa sa kanya. Napatagal ang pag-uusap namin ni Pancho hanggang napuntang usap na namin tungkol sa personal na buhay. Maiba nga ako? Sino naman ang kasama mo sa bahay ninyo? Sa bahay? Well, ako lang mag-isa. Nasa Laguna ng parents ko at yung ate ko naman nasa Canada pareho. Kami ng nurse ng ate ko. Sa Canada siya nakapagtrabaho dahil sa isang Canadian na napangasawa niya. Sagot ko pa sa tanong niya. Sabay napakagat sa aking labi. Ikaw lang ba mag-isa sa bahay niyo? Ang lungkot naman nata nun. At may asawa na palang ate mo. Wika pa ni Pancho sabay tingin sa kanila ni Ian na nagsasayawan sa gitna. Di naman, nasanay lang ako. Oo nga, may isang anak na nga rin sila eh. Di mo ba kasama sa bahay mong boyfriend mo? Tanong niya sabay tingin sa akin. Boyfriend? Wala nga ako nun eh. Palakas sa boses na pagkakasabi ko. Oh, hindi nga. Sa ganda mong yan, wala kang boyfriend? Di ako naniniwala. Wika ni Panchong may pagtataka sa mukha na makikita. Wala sabi eh. Sige, bahala ka kung ayaw mong maniwala. Sabay pagtirik ng aking mga mata. Sige na nga. Pareho para tayo kasi ako wala din akong girlfriend eh. Seryosong pagkasabi ni Pancho. Nagulat ako at biglang napatawa sa sinabi niya. Sus, kayo talagang mga lalaki. Basta may kausap kay ibang babae, magiging single ka agad kayo. Sabay hinga ng malalim at tawa ng malakas. Napatigil siya, tinitigan akong mabuti. Totoo naman na. Wala naman talaga akong girlfriend. Actually, magpa 5 months na akong single. Mga lalaki talaga. Wala akong tigil sa pagtawa. O sige, kung ayaw mo maniwala na sa'yo na yun. Basta nagsasabi talaga ako ng totoo. Sabi ni Pancho na tila may kakaibang tono ang pananalita. Okay, kau bahala. Sabay kibit balikat. Habang sa kalagitnaan ng pag-uusap namin, may isang babaeng biglang lumapit sa kanya. Napaka-sexy na suot nito at labas ng kaluluwa. Dagdag pang napakulang labi at kolorete nito sa kanyang mukha. Hi, Pogi. Oh, hello. Pangiting sabi ni Pancho. Sa babae, sabay tingin nito sa kanyang mukha at katawan. By the way, I'm Carla. Sabay lahad ng kamay para makipagkamay dito. Oh, and I'm Pancho. Sabay nakipagkamay sa babae. Anyways, this is Maxine, my friend. Sabay tingin sa akin. Oh, hello dear. Wika pa ng babae. Nice to meet you. Ani ko habang palihim na tinitingnan siya na masakit dahil sa kanyang pangaakit na ginagawa. Pwede ba tayong sumayaw, Pancho? Paanyaya ng babae sa kanya habang hinahawakan ng dibdib na siyang kinainis ko. Ha? Eh, may kasama ako eh.
Ani pa ni Pancho sabay tingin sa akin. No, it's okay. Sige na, take your time. Sambit ko sa kanilang pag-uusap. Ang bait naman pala ng kasama mo eh. Wika pa ng babae sabay ngiti. Oh sure, sige. Sabay tumango si Pancho at tumarap sa babae. Hinawakan ng babae sa kamay si Pancho at saka nagsayawan silang dalawa sa gitna. Tinignan ko lang silang dalawa at napansin ko, mahigpit ang pagkakahawak ng babae sa balikat ni Pancho. Talagang inaakit na to. At ito namang si Pancho ay mahigpit din ang pagkakahawak sa bewang ng babae na nasisiyahan naman at natutuwa pa. Ay, talagang ang babaero mga piloto. Kawawa naman ang girlfriend nito at hindi ang magiging girlfriend pala. Habulin nga naman ang babae. Sabi ko sa aking sarili at napatawa na lamang. Napatagal ang pagsayaw ng dalawa, gayon din ang sayawan nila Jane at mga kasamahan niya. Samantalang ako, andito lang sa kinaupuan ko. Tingin-tingin na lang din sa ibang tao na siyang abala sa pagsayaw. Mayayin na isipan kong pumunta ng reception at umorder ng inumin. At sa hindi inaasahang pagkakataon, may nakabangga akong isang lalaki na siyang nakasalubong ko. Napatras ako sa pagkabigla. Oh my God, I'm so sorry. Hindi na kita napansin. Sabi ko sa lalaki na kabangga ko sabay hingi ng paumanhin. Oh no, it's okay. Actually, kasalanan ko at di ako tumitingin sa dinadaanan ko. Wika ng lalaki sabay tingin sa kanyang damit na natapunan ng inumin. No, it's my fault. Alam ko kasalanan ko. No worries, babayaran ko na lang yung inumin mo. Sabi ko pat sabay tingin sa mukha ng lalaki na kabangga ko. Naku miss, hindi na. Ayos lang talaga. Wag na. I can handle this naman. Aniya pa sabay ngumiti sa akin habang tinititigan ako sa aking mukha. Pareho kami nagkatitigan ng lalaking nakabangga ko. Tila napansin kong kakaibang tingin ng lalaki sa akin. Para yatang nabighani siya sa taglay kong ganda sa paraan ng kanyang pagkakatitig sa akin. Agad kong binaling ang aking tingin sa sahig. Kasi sayang yung inumin mo. Bibili na lang kita, okay? Wika ko. Alam mo, nakakatuwa ka. Di mo naman kailangan bayaran. I can handle it. Tsaka hindi bagay sa babaeng siyang namabayad. Lalo na sa inumin pa. Sabi niya at tumatawa ng konti. Kasi alam ko, kasalanan ko eh. Maikling sabi ko. And then? So I must pay for it. You are so nice. By the way, I'm Randy. And you? Sabay tingin sa akin at nilahad ang kanyang kamay. I'm Maxine. Nice to meet you. Sabay nakipagkamay sa kanya. Kay ganda naman ang pangalan mo. Bagay na bagay sa nakakaantig mong ganda. Pangiting sabi niya at panay ang pagtitig sa aking mukha. Thank you for that. Sabi ko naman sabay tawa ng kaunti. Maya-maya ipumeso kami sa ₱1 malapit sa reception area. Doon namin pinagpatuloy ang pag-uusap. Bago ka lang ba dito? Actually bago nga. Sa katunayan ngayon pa lang ako nakapunta sa bar na to. Ano nga bang pangalan ng bar na to? Sabay tingin sa reception area. It's RD Bar. Mukhang sabi ni Randy sabay ngumiti. Oo, yun nga yun. Palagay ko nga bago ka palang nakapunta rito. Kasi ngayon lang kita nakita. Sabay inom nito ng wine. Oo nga, at ngayon lang din kita nakita rito. Ani ko pa. Makasabi ka naman dyan parang dito ka nagtatrabaho. Well, actually parang ganoon na nga. Sabay napatingin sa mga tao sa palibot ng bar. Ay kaya naman pala eh. Ano naman ang trabaho mo rito? Ilang saglit pa habang abala ko sa pakikipag-usap sa kanya at may pagmamadaling lumapit na sa lalaki sa kanya. Nakapormal na suot ito at nakita ko pa ang pen niya na may nakapangalang Manager of RD Bar. Excuse me sir, may naghahanap po sa inyo. Nandun po sila sa office ko. Saad ng manager kay Randy. Napatigil si Randy sa pakikipag-usap. Kinausap muna ang manager ng bar. Ganun ba? Okay, pakisabi na lang muna sa kanila saglit lang at ako'y may kausap pa. Tugon niya sabay ngiti sa manager. Yes sir. Go ahead, excuse me. Sabay talikod at nagmamadaling umalis. Bigla tuloy ako nagtaka ng ganun-ganun na lamang pakikipag-usap na manager sa kanya. Kaya naisipan kong tanongin siya tungkol dito. Excuse me, di ba yun yung manager ng RD Bar? Pag-aalinlangan tanong ko sa kanya. Oo, siya nga. Pangiting sagot niya sa akin. Bakit tinatawag ka niyang sir? Ano ka ba? Oh, by the way, I am the owner of RD. Mahinahon niyang pagsagot. Bigla naman ako nagulat sa sinabi niya. Siya pala ang owner ng bar na to. Oh, wow! Nakakagulat nga naman. Wika ko pa. Excuse me for a while, Maxine. May kakausapin lang ako sa office. Maiwan muna kita for a while. Sabi niya sabay tayo at inayos ang kanyang suot na damit. Sige, bye.
Napangiting sabi ko sa kanya. Nakatingin pa rin ako sa mga taong nagsasayawan sa gitna at ganun pa rin. Inom lang ako ng inom. Medyo nakaramdam na akong sumasakit ang ulo ko na sandaling iyon. Subalit palagay ko hindi pa naman ako lasing. Ilang saglit pa habang abala ako sa pag-inom, bumalik si Pancho. Tila parang pagod na pagod kakasayaw, kasama ang babae nag-aya sa kanya. Kamusta ka na, Maxine? Ayos ka pa ba? Para yatang naparami ang pag-inom mo, kaya mo pa ba? Tanong pa ni Pancho habang may pagtataka at pagkabahala sa kanyang mukhang makikita. Oo naman no, ano ka ba? Palakas na boses na sagot ko. Agad si Pancho umupo sa kanyang upuan at napabuntong hininga sa pagod. Sige nga't sasabayin kita sa pag-inom mo? Bakit mo naman iniwan yung babaeng kasayawan mo kanina? Tanong ko sabay tingin sa paligid ng bar, hinahanap ang babae. Yun? Wala yun? Di naman sana ako sasayaw, napilitan lang. Ani na pa ni Pancho sabay tingin sa kabilang table kung saan maraming babaeng umiinom doon. Naku, parang gustong gusto mo naman. Sabi ko pat sabay tirik ng mata sa kanya. What? Gulat at tila nagtatakang tanong ni Pancho sa akin. Wala, sige, iinom mo na lang yan. Sinabayan nga ako ni Pancho sa pag-inom ng gabing yon. Napakasaya ang pag-inom namin at pagkukwentuhan hanggang di namin namalayan na parami na pala kaming dalawa na siyang papunta na talaga sa kalasingan. Oy Pancho, kaya mo pa ba? Tanong ko sa kanya at pilit na nilalabanan ang kalasingan. Kaya pa, ako pa ba? Sagot niya na halatang lasing na rin. Alam mo parang gusto ko nang matulog. Hihiga na lang ba ako rito? Sabay sandal sa likod ng upuan, saka tumawa ng malakas na hindi alintanang dami ng tao sa palibot. Oy baliw, wag mong gawin yan, nakakaya, maraming tao oh. Sabi ni Pancho sabay tayo na tila may hinahanap. Maya-maya lang dumating si na Jane na siyang pawis na pawis dahil sa labis sa pagdidisco. Na makita kami ni Jane parang namumula ng aming mga mukha dahil sa kalasingan. Oy, ano nangyari sa inyong dalawa ha? Lasing na ba kayo? Tanong ni Jane sa amin habang may pagtatakat pagkabahala sa kanyang mukha na makikita. Wala, nagkakatuwaan lang kami ni Pancho. Pagkakasabi ko sa kanya sabay tingin kay Pancho habang unti-unting bumabalik sa kanyang pwesto. Oo nga naman Jane, alam mo masaya palang kausap tong kaibigan mo. Sambit ni Pancho sabay ngumiti kay Jane. Ilang saglit pa biglang sumunod na dumating sa naiyan at ang iba pa niyang kasamahan. Oy ano ba akyats, lasing na kayo pareho no? Wika ni Ian na halatang nakakahalata sa aming dalawa. Umuwi na lang kaya tayo, parang lasing na tong dalawa oh. Sambit ni Jeric habang tinitingnan kaming dalawa nang may pagkabahala. What? Aga pa naman mamaya na tayo umuwi. Wika ni Ana tila ayaw pang umuwi at gusto pang manatili sa bar. Oo nga naman, maaga pa kaya? Dugtong pa ni Odette sabay tingin sa kanyang relo. Paano to? Parang lasing na kasi tong dalawa oh. Sambit ni Jane habang napapakamot sa kanyang ulo. Ano ba? Di pa kami lasing Jane. Ano ka ba parang di mo naman ako kilala pagdating sa inuman eh. Konti na lang naiinom ko. Sabi ko naman habang pilit nilalabanan ang kalasingan. Gayon din ang pagdalo ng antok. Sa bagay nga naman, sanay ka naman pala sa inuman. Sabi pa ni Jane sabay buntong hininga. Ay naman pala balik na tayo rin at sayaw tayo ulit. Maraming papa. Sambit ni Ian sabay tingin sa maraming lalaking nisasayawan. O sige, Maxine at Pancho dito lang kayo ha? Tugon pa ni Jane. Bumalik ulit sa pagsasayaw. Samantalang naiwan lang kaming dalawa sa table namin na siyang parehong lasing at inaantok na. Alam mo Pancho, parang gusto ko na yatang umuwi. Di ka pa ba inaantok? Tanong ko habang pilit iminumulat ang aking mga mata para hindi makatulog. Alam mo Maxine, parang gusto ko na rin umuwi. Tingin ko kasi nahihilo na ako Wika pa ni Pancho. Uuwi na ba tayo? Mabuti pa umuwi na lang tayo. Nandito naman sa akin ang susi ng sasakyan Wika pa ni Pancho. Wala kaming pagdadalawang isip na nagdesisyon ni Pancho ang umuwi sapagkat nilamon na talaga kami ng kalasingan. Dagdag pa ng antok na unti-unti naming nararamdaman. Sandali lang at hahanapin ko sila. Sabihan ko lang mauna na tayo sa pag-uwi, ayos ba yon? Sabi ko kay Pancho at sabay tayo pumunta sa gitna para hanapin si Jane. Dahil lasing, hindi ko na magawang mahanap si Jane dulot ng pagkahilo, kaya umalas na kami ni Pancho nang hindi nagpapaalam sa kanila. O kahit pasabi man lang na mauna kaming dalawa na umuwi sa aking bahay. Wala rin kami sa matinong kalagayan at pag-iisip ni Pancho. Di na nga namin napansin isa lang palang sasakyang dala namin na basta-basta na lang kaming umalis at iniwan sila. In short, walang sasakyan si Jane pauwi sa bahay ko. Matapos kalahating oras ng biyahe namin, narating namin ang bahay ko. Kahit paano ligtas kami nakauwi pareho kahit lasing siya sa kanyang pagmamaneho.
Mabagal lang naman at kahit papaano ay maayos pa naman ng konting pananaw niya. Kung hindi, hindi kami napano sa daan. Sa bahay, pagpasok namin sa loob para kami mga pagod na aso, naghahanap na mahihigaan. Ay, sa wakas, nandito na rin ako sa bahay. Sabay unat ng katawan at agad humiga sa sofa. Hindi na ako nakaabot na papunta sa aking kwarto at doon na humigat nagpahinga. Habang nakatayo si Pancho malapit sa hagdan kung saan pupunta siya sana sa taas para lalayin ako papunta doon. Oy Maxine, wag ka dyan matulog sa sofa, doon ka matulog sa kwarto mo. Si Pancho sabay tiningnan ako na siyang nakahiga sa sofa. Dito na lang ako, di ko na kayang pumunta doon eh. Sagot ko, sabay patong ng aking dalawang paa sa mesa. Hindi alintana nakatiwangwang na ang puwet ko. Tila wala na akong pakialam ko anong kalagayan at naging posisyon ko ngayon. Dalantok na antok ako ng mga oras na yun. Dagdag pang pagkahilong aking nararamdaman. Napangiti si Pancho habang tinititigan ako sa aking kalagayan ngayon. Maya-may lumapit siya sa akin, tinignan ako habang natutulog. Pagkatapos nilulungan niya ako para makabangon ng sa ganon. Doon ako makatulog sa aking kwarto. Dahil hindi ko na kaya ang aking katawan at bigat ng aking nararamdaman. Di ko magawang tumayo kahit tinulungan niya ako. Kaya ang ginawa ni Pancho, binuhat niya ako para ihatid doon. Kahit lasing ako'y natatandaan ko naman ang pagbuhat niya sa akin. Pagdating namin, dahan-dahan akong iniga ni Pancho sa kama. Habang nakahiga ako sa aking kama, tila nakaramdam ako ng init ng katawan. Kung kaya wala akong pag-aalinlangang hinubad ang suot kong t-shirt. Wala sa isipan ko kung anong ginagawa ko. Hindi na ako nakaramdam ng hiya na magubad ako ng damit, kahit mismo sa harapan ni Pancho. Naninag ko na lang sa aking matang parang natulala si Pancho habang nakatingin sa akin. Di ko na pinansin na naging reaksyon niya dahil wala na ako sa tamang kalagayan ng sandaling yon. Pareho kaming wala na sa aming matinong kalagayan at kaisipan, dulot sa aming sobrang kalasingan. Nang gabing yon may hindi inaasahang nangyari sa aming dalawa. Uminit pareho mga katawan namin hanggang di namin napigilan to at nagawa nga namin ang hindi dapat mangyari at hindi inaasahang pangyayari. Naalala ko lang ng sandaling iyon bago ko tuluyang mawala ng malay. Nilapitan ako ni Pancho habang unti-unting hinahawakan ng aking mukha. Tinitigan ang hubad kong katawan at tila pa parang gusto niyang angkinin ang aking pagkababae. Maya-maya agad niyang sinapong aking mukha at hinalikan ako sa aking mga labi hanggang pumailalim ang kanyang mainit na alik sa aking liig at aking malusog na dibdib. Habang mainit namin ginagawa ni Pancho, dahan-dahan gumapang kanyang kamay sa aking pusod at tinimas at tinawakan ng aking bewang hanggang ipasok ang kamay sa pribadong bahagi, dahilan para mapaungol ako na sobra. Unti niya nang hinubad ang suot kong saplot, gayon din ang suot niyang damit at pantalon. Halos subad na kaming dalawa, naging mapusok, lalo sa paghalik sa akin. His head stung to my mouth and began to moan. Unti-unti akong pinahiga sa kama at patuloy sa paghalik sa aking labi, hanggang maabot namin ang pinakadulo ng aming destinasyon, dahilan upang sabay kaming umungol sa isa't isa. Kitang-kita kong mukha ni Pancho sa pagkasabik sa kama at hindi may kakailang nasarapan siya sa kanyang ginawa sa akin. Gayon din sa aking mga ginawang pagsabay sa kanyang galaw. Nagdikit ang aming mga katawan sa isa't isa. Mas lalo pang uminit ang pakiramdam naming dalawa, dahilan upang pagpatuloy pa namin ang aming mainit na ginagawa na umabot pa sa puntong naliligo na kami na sarili naming pawis. Nang gabing yon, sarap, saya at pagkasabik ang naramdaman namin pareho ni Pancho. Mahirap mang aminin pero parehas naming na-enjoy ang nangyari sa amin ng gabing yon. Kahit pa sabihin natin aksidente lamang at isang pagkakamali ang nangyari sa amin dalawa ni Pancho, o sabihin natin one night stand lang. At ganun na nga dahil kalasingan namin noon. Basta-basta na lang may nangyari na hindi namin inaasahan. At ang masaklap, naibigay ko ang sarili. Basta-basta ang aking dignidad at kalinisan bilang isang babae sa lalaking si Pancho Gorospe na isang gabi ko lang nakilala. At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. Sana'y muli niyo po akong samahan sa mga susunod pang kabanata. Maraming salamat po. Ingat po tayong lahat.